Pwede bang lumaki ang ating muscle kahit hindi nagsusupplements? And I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to. Hello kila Barcia Alung, Christian Ladesma, Richmond Gallardo, Lord Zion, Gabriel Jimena, RJ Marcelo, Bongski TV, Chili Con Carne, at JD. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Never stop searching, never quench the thirst. Madalas kong mabanggit sa hulihan ng aking mga videos ang kahalagahan ng nutrisyon sa pagpapalaki ng muscle. Ito ay ang macronutrients o macros kung tawagin. Binubuo ito ng carbohydrates o tinatawag ding carbs, protein at fats o dietary fats. Ang tatlong yan ay mahalaga para sa paglaki ng ating katawan. Ang carbs ay siyang pangunahing pinagkukunan natin ng lakas, lalo na sa tuwing tayo ay nagbubuhat. Ang protein ang siyang pinakamahalaga sa tatlo dahil sa pagiging building blocks ng muscle. Pinalalaki nito at pinananatili ang ating mga muscles. Pero syempre, kaakibat dito ang pagbubuhat upang may masirang muscle tissue. Dahil ginagampanan din ng protina ang pag-repair ng muscle. Ang dietary fats naman o fats ay may mahalagang ginagampanan din, gaya ng pagtulong nito upang mapataas ang ating testosterone. Kahit sinong doktor ang tanungin mo, mas ire-recommenda nila sa iyo ang pagkain ng mga healthy foods kesa sa pag-take ng mga supplements. Pero sa ibang pagkakataon, mahalaga rin ang supplements. Maya-maya aalamin natin yan. Kung bakit mas mahalaga ang pagkain ng mga solid foods ay dahil mas marami itong vitamins at minerals sa natural na paraan. Hindi gaya ng mga mass gainer, whey protein, BCAA at iba pa ay karamihan ay nagtataglay ng asukal at mga sangkap na hindi nila inilalagay sa label ng kanilang produkto. Ibig sabihin, maaaring makasama ang mga sangkap na chemical na mga ito sa ating kalusugan. Dahil ang totoo, pwedeng lumaki ang ating mga muscles kahit hindi tayo nagsusupplements. Kailangan lang na makumpleto nyo yung pagkain na dapat nyong kinakain bawat araw. Gaya ng carbs, ang mga halimbawa nito ay kanin, kamote, patatas, pasta, tinapay at iba pa. Fats, halimbawa nito ay egg yolk, avocado, nuts at iba pa. At ang pinakamahalaga, ang protina, gaya ng manok, baka, itlog, baboy, isda, soya, hipon at iba pa. Kung ganon, bakit nauso pa yung mga supplements na yan? Ito ay dahil sa pagiging sobrang abala o sobrang busy ng ilan dahilan upang di na nila magawang magluto o mag-prepare ng kanilang kakainin para sa pagpapalaki ng kanilang katawan. Samantalang kung merong kang baon na whey protein at iba pang supplements, ay iinumin mo na lamang ito upang makuha mo pa rin yung dami ng protina na kailangan mo sa isang araw. Payong kaibigan lang, kung magtitake kayo ng supplements, mas mainam na kumonsulta muna kayo sa doktor upang mapayuhan kayo kung pwede nyo bang inumin yon o hindi, o maaaring makasama sa ilan, lalo na kung may iniinom pa na ibang gamot. Muli, hindi kailanman kailangan ang mga supplements sa pagpapalaki ng katawan dahil nasa solid foods lahat ng kailangan mo na siyang magpapalaki ng iyong muscle. Mahalaga rin na makamit nyo yung dami ng calories na kailangan nyo sa isang araw. Halimbawa, kung 2,000 calories ang kailangan nyo para ma-maintain ang inyong bigat o timbang, pagdating sa pagpapalaki ng katawan, gawin nyo itong 2,100 hanggang 2,200 calories. Ibig sabihin,
magdadagdag lang kayo ng kakainin mula sa dati nyong kinakain. At upang lubos nyong mapakinabangan ang nutrition, gawin ang proper form sa bawat exercise. I-workout ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. 3 hanggang 4 na exercise lamang bawat muscle group. 3 to 4 sets bawat exercise. At 8 to 12 reps. Matulog din ng di bababa sa 7 oras kada araw. With the enemy, think that it was meant to be. Living Hanggang sa muli mga kaprakti. God bless. fester me. I know most are festering. Negativity is a plague.